Halos magkasabay na igtad ang mag-asawang Tata Ingo at Nana Sela nang muling kumahol ang malaking aso. Ang alalahaning baka ito ay biglang sumugod at mga gatay na wala nang makita nila ang paggalaw ng katawan nito kasabay ng pagkawag ng mahabang buntot. Napanganga pa sila ng walang ano-ano'y tumakbo ito pabalik sa pinanggalingan at biglang huminto, lumingon sa kanila. Pagkaraay ipinaling ang tingin sa daraanan, kumahol at saka umakma sa pagtakbo ngunit hindi naman itinuloy. Ibinalik nito sa kanila ang tingin, muling kumahol at saka palang itinuloy ang pagtakbo. Hindi pa ito tuluyang nakalalayo ay muli na namang huminto at nilingon uli sila. Nangingiting nagkatinginan ang mag-asawa. Naunawaan ang mensaheng ipinararating nito sa kanila. Ang takot na nararamdaman ay napalitan ng pagkagiliw. Naisip nilang turuan ang malaking aso. Dahil na rin sa kakaiba nitong itsura, laki at tindig na hindi pangkaraniwan sa mga asong nakita na nila. Naisip din nilang malamang ay alaga ito ni Adolfo, kaya sumalubong at gusto silang ihatid sa tirahan ng binata. Ang pagod sa mahabang nilakad ay nakalimutan ng mag-asawa. Nawala na rin sa isip ang mga tuhod na nagmamarakas. Wari ba'y tumatag sa pagkakatayo at naging handa sa panibagong lakaran. Naaaliw na at nalilibang sa malaking asong nagmimistulang gabay. Inalalaya ni Tata Ingo ang may bahay. Iginiya sa paghakbang, sa paglakad. Dahil sa malaking asong sinusundan, ay hindi na namalayan pa ang dalagang naiiwan na. Oo nga't nakasunod sa kanila si Rosana, ngunit pahinto-hinto naman sa paglakad. Walang kaimik-imik. Nanlalamig ang mga palad at kumakabog ang dibdib. Malikot ang mga mata ng dalaga. Papaling-paling ang tingin sa paligid. Sandaling matitigilan at muling igagala ang tingin. Iniisip kung bakit tila nakarating na siya doon. Habang tumatagal, nagiging pamilyar sa kanya ang kinaroroonan. Ang mga punong natatanaw, ang malawak na lupang kulay luntian, ang maliliit at nakabibighaning bulaklak na may iba't ibang kulay, ang puting-puting bulaklak na kapag nagalaw ay nililipad ng hangin, ang mga damong waring kumakaway at nagsasayaw sa tugtog na nililika ng malakas na hampas ng hangin. Ganon din ang mga dahon sa sanga na waring sumasabay at nakikipagpaligsahan. Ang paghuni ng mga ibon ay mistulang matimyas na awitin. Maging ang nililikhang tunog ng mga ito ay tila narinig na niya. Mistulang isang malawak na hardin ang kinaroroonan niya. Tila kumikinang na nyebe ang nasa tuktok ng mga damo at halamang naroon sa mas malayong panig. Nakabibighani. Napahumindig siya nang sa pag-ihip ng malakas na hangin ay nakaulinig siya ng paggalaw ng tubig. Pinatalas niya ang pandinig. Halos pahabain ang leeg sa pagtanaw kung saan iyon nanggagaling. Tumitingkayad pa. Mariin siyang napapikit ng may kumudlit sa isip.
biglang lumitaw ang imahe ng mapuputing ulap na nililipad ng hangin ngunit wala sa langit. Tila abot kamay lamang dahil nasa ibabaw ng tubig. Naipilig niya ang ulo, kasunod ng pagsagap ng hangin. Sinaway niya ang sarili. Siya lang din ang mahihirapan kung pipiliting habulin ang imaheng tila napadaan lang sa kanyang isip. Muli niyang iginala ang paningin. Sinubukan uling mag-isip. Sinisikap alalahanin ang nakaraan at pangyayaring nabura sa utak niya. Maraming taon na ang nakalipas, ngunit blanko pa rin ang alaala niya. Gumaling ang mga sugat niya, nanumbalik ang lakas at mga butong nalinsad, subalit hindi ang nakaraan. Wala pa rin siyang naaalala. May biglang sumusulpot sa isip niya. Mistulang liwanag mula sa dalawang bakal na nagkiskisan. Nakasisilaw, gaya sa sandaling iyon. Napapikit pa nga siya at mariing pinisil ang magkabilang sentido. Sa tuwing pipilitin niyang alalahanin kung ano ang mga nangyari sa kanya, alamin ang sagot sa mga tanong kung sino siya at kung saan nagmula, ay nahihirapan siya. Sumasakit ang ulo niya. Nabibigyan lamang niya ng alalahanin ng kanyang Tata Ingo at Nana Sela. Ayaw niya iyong mangyari, ngunit sinusubukan pa rin niyang maibalik ang naburang alaala. Ipinagpasalamat niyang patuloy lang sa paglakad ang tata at nana niya at hindi nalingunan ang itsura niya. Kalmado niyang iginala ang paningin. Inisip na marahil ay may naipong tubig sa naukang lupa sa di kalayuan na natatakpan lamang ng mga halaman at damo kaya hindi nakikita. Nag-angat baba ang mga balikat niya pagkatapos. Kinumbinsi ang sarili sa naisip na dahilan. Pinagpatuloy na niya ang paglakad. Natuon ang paningin niya sa gawing itaas, sa bandang kaliwa ng tinataluntong daan. Muli siyang natigilan. Ang mga paa ay hindi na naman naihakbang. Nagsalubong ang mga kilay niya. Iwasan man, ay hayun na naman ang bumabalong na kaba. Hindi na naman siya makahinga. Nasasabik ba o kinakabahan? Naisip niyang subukin ang sarili. Patotohanan o pasubalian ang nararamdaman. Pakiramdam na bagaman sinasaway na ang sarili, ay hindi pa rin tuluyang maitaboy. Nakarating na ako dito. Alam ko ang lugar na to. Sa gawing yon. Sa gawing yun ay may isang malaki at mayabong na punong pahiga ang pagkakatubo. Nakasayad ang katawan sa lupa. Magkahalong emosyon ang nararamdaman niya habang naglalakad. Gustong malaman kung naroon nga ang malaking puno at kinakabahan din na baka mayroon nga. Otomatikong humakbang ang mga paa niya nang hindi inaalisan ng tingin ang lugar na sinabi. Hindi na niya namalayang bumibilis na ang paghakbang niya.
Umigsi ang pagitan sa mga itinuturing na magulang. Habang papalapit sa mataas na bahagi ng daan, ay pabilis din ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Hanggang sa hindi na siya nakatiis. Hindi na siya makahinga sa tindi ng nararamdamang kaba. Naisip niyang posibleng makatulong iyon sa kanya. Bumabalik ang alaala niya. Paunti-unti man ay ayos na, dahan-dahan man. Humahangos siyang naglakad, nagpatiuna. Nilampasan sina Tata Ingo at Nana Sela. Nagkatingin na naman ang mag-asawa na waring tinatanong ang isa't isa kung bakit humahangos ang anak nila, kung saan papunta. Nang maisip na marahil ay nasasabik ng makita si Adolfo, ay tila kinikilig ng nagtawanan habang ipinagpapatuloy ang paglakad. Ang dalaga, nang marating ang pakay, ay natitigilang napanganga. Bahagya pang nandilat ang mga mata. Ang malaking punong nakahiga sa lupa ay hindi niya nakita. Iginala niya ang paningin, waring hindi kumbinsido sa natuklasan. At nang walang makitang puno gaya ng naisip, mahina niyang pinagtawanan ang sarili. Nagtataka at nagtatanong na tingin ang ipinukol sa kanya ni Tata Ingo at Nana Sela na tinugon niya sa pamamagitan ng pag-iling habang nakangiti at saka nahihiyang yumuko. Sa pagtungo niyang iyon, hindi na niya nakita ang pagkislap ng asul na mata ng malaking aso, kasabay ng malalim na pagbuntong hininga. Nakalarawan sa mukha ang kaba at pag-aalala. Ipinaling nito ang tingin kay Adolfo, na animo ipinako naman sa kinatatayuan. Nakatuon ang tingin sa dalagang nakayuko. Bahagi na ngayon ang kahapon. Karugtong ng kasalukuyan ang nakaraan. Mapait ang dulot ng kahapon, kaya nangangako akong magiging matamis ang ating ngayon. Naluluhang sabi ni Adolfo, kasabay ng pagkislap ng berdeng mga mata.